Okay guys, so ganito lang po kasimple ang presentation ko. Ang topic natin ngayon ay Poisson model, hindi po Poisson model. Ang Poisson model ay French and wala kayong pakialam kung French man yan. Kasi Poisson ang pronunciation. Ito po ay probability. At ginagamit po ito pang predict kung ilang sasakyan ang darating sa isang oras or isang time interval. Let's say 20-second time interval. Itong sinulat ko sa table na to. Let's say ito 20-second time interval, 40-second time interval, 50-second time interval. Nilib ko to as my example later on para magigets niyo kung paano ba mag-work itong boring na Poisson model na to. So, itong number of vehicles, ito yung kung gaano ba kataas ang probability na dumaan ang walang sasakyan or zero or isang sasakyan dumadaan sa let's say time interval na 20 second or dalawa ba, gaano ba ka-probable mag-antay ka ng 20 seconds sa isang kalsada, gaano ka-probable na may darating na dalawang sasakyan or tatlo or apat or lima or 6 or 7 and 8 and so on. Parang ganun. So ilista mo in percent, let's say 10% chance, 20% chance, parang ganun. Bakit mahalaga bang nagpe-predict kung ilang number ng sasakyan ang dumadating sa isang point? Let's say nag-aantay ka sa welcome to Dagupan. Let's say nag-aantay ka doon ng dumadaan na sasakyan. Siyempre, binibilang mo ang lumalagpas na sasakyan sa welcome to Dagupan. Ganun ka magbilang sa ganitong paraan. Ipapakita ko yung mamaya. Mahalaga po ito. Kasi, for example, lalabas ka bilang estudyante tapos nag-aantay ka sa, let's say, 6:30 to 7 o'clock sa highway and then wala kang maantay na tricycle, puro puno. So, doon mo bibilangin kung ilang tricycle ang bakante. Ililista mo ilang tricycle ang bakante for 1 hour. Tapos, i-rate mo na kung gaano ba ka-probable pala. Ka-probable ang dumadating na, dumadating na tricycle. Gets ba? Gets? Dumadating ng, actually, let's say 6 o'clock to 7 o'clock. Nag-aantay ka sa highway. Okay, 2 minutes na tayo. Okay, nag-aantay ka daw doon. Okay. Tapos, nakita mo, inilista mo lahat ng mga dumaan na tricycle na walang laman. Kasi ayaw mong pumasok. Tapos, after that, ilista mo na. Makukunin mo na yung probability kung gaano ka-probable na may darating na walang laman na tricycle in the next 7 o'clock to 8 o'clock naman. So, hindi mo na need mag-antay ng 7 o'clock to 8 o'clock. Gamitin mo na yung probability na binase mo sa 6 o'clock to 7 o'clock. Ganun ang gamit ni Poisson model. Ano pa ba ang gamit nito? For example, manager ka daw. Tapos, gusto mo magtipid ng sweldo ng yung traffic enforcer. And then, sa intersection ng San Carlos, nag-measure ka, 6:30 to 7 o'clock, mga siguro 30 na sasakyan dumadaan. 7 o'clock to 7:30, 70 na. 70 na number ng sasakyan ang dumadaan. Traffic na kasi. 7:30 to 8 o'clock, bumaba na, naging 50. Okay guys, so kahit hindi mo na gamitin ang probability, most probably ipapasok mo na yung traffic enforcer ng 7 o'clock to 7:30 para magbantay doon para hindi ma-traffic. After that, no need na. Parang ganun ba? Para makatipid. Pero, siyempre, mas better na may probability para kahit man kung lumagpas yan ng oras, magagamit mo pa rin yan sa pang 8 o'clock to 9 o'clock, 9 o'clock to 10 o'clock, mag-predict kung kailan mo ulit ipapasok yung traffic enforcer. Parang ganun ba? Mamaya ko na lang sabihin yung limitations niya. So, ito ang example, guys. Ito pala ang formula ng Poisson model. Ang P of N, ibig sabihin nito, P of N or P function of N. P function of N. Ganun yan. Ganun yun. So, yung lambda, ito yung average number of vehicles per interval. Time interval naman yung T. E is yung Euler's constant na 2 point something 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 something. Tapos yung N is number of vehicles na dumadaan. Probability naman yung P of N. Probability of passing number of vehicles. Gets?
Okay, so punta na tayo sa YouTube. Dito na makikita. Ikaw, i-pause ko lang muna to. Guys, magantay. Try naman natin mag-actual practice sa YouTube. Okay? Bilangin natin ang sasakyan sa loob lang ng 60 seconds lang. 1 minute, okay? Kasi mahirap pag 1 hour. Okay, so ito, bilangin natin. Titignan mo dito. Ito, 1, 2, 3, 4. Huwag tayong magbilang dito sa right lane. Dito lang tayo sa left lane. So, antayin lang natin na so, nasa 4 pa lang tayo. Hindi pa natatapos yung 60 seconds. Nasa 20 plus pa tayo. Okay? So, ganun lang mag-measure sa totoong buhay. Contente ka lang. Ganun lang. Trabaho mo. Okay? Four, then 5, 6, 7. Okay. Last 10 seconds. Oh. 8. Ay, wait lang. Actually, wala pa yun. Hindi pa dumating. 7 yan. So, 7 na sasakyan ang total. 7. Okay, masabi kong 7. So, 7 sa loob ng 60 seconds. So, 60 seconds ang na-measure mo kanina, di ba? Tapos, yung average niya, meron kang 7 na sasakyan na dumaan sa loob ng 60 seconds. Bakit ganun? So, general. 7/60. Ay, wait lang. 7/60. Yan, okay. Tapos, ang gagawin natin dyan is ilista lang natin yung gamitin na natin ng formula para ilista natin ang probability ng mga number of vehicles na dadaan sa 20 second na kung maghintay ka ulit ng 20 second, gaano ka probable ang 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7 na number ng sasakyan, okay? So, gamitin natin ang calculator. So, dito, natapos ko na kasi kanina, pinag-practicean ko. Ito yung, na-input ko lang yung formula, guys. So, ito, 0.116. Ito yung average, multiply sa time, raised to number of, sasakyan na x, times Euler's constant, raised to negative 0.116 times time na 20 second interval over number of vehicles, exclamation mark. So, or factorial. So, yung calc mo, kakalk ko yan, gawin kong 0 muna. Para mas mabilis ang buhay. Pero yan, 0.098. Pero, well, tanggalin ko muna tong percentage. 0.098. Ganun lang, guys. Ganun lang kadali. Okay? And then, ikakalculate yan. 1 naman. 0.22. 0.228. No. Calc 2. 0.264. Ganun lang kadali, guys. Ganun lang. Input ka lang. 0.2205. Ito yung mga probabilities, guys. So, dapat percentage ganyan eh. So, ibalik ko yan sa percentage. Yan. So, ibig sabihin ng mga percentage na yan ay, let me state this as, so, ito, sa dalawang sasakyan, so, kung maghintay ka ng 20 second, there is a 26.4% chance na may dadaan na dalawang sasakyan lang sa kalsada. So, itutuloy ko na sa next. Ganun lang naman kadali, guys. I-pause ko lang to para mas bilis. Okay guys, back to game. Niresume ko dito kasi bago ko ilagay sa 10 or above, bago ko isolve yan. Ang ibig sabihin kasi nito, itong 0 to 9 is isang consideration lang to.
So, anong probability na walang sasakyan? 9.8. Anong probability na iisang sasakyan ang dadaan lang sa kalsada? 22.8%. Ganun lang yun. So, dito naman, isang grupo din yun. Ito, 10 or above. Ang ibig sabihin nun, 10 man yan, 11 man yan, 12 man yan, 13 man yan. Iisang probability yun. Hindi na tig-iisa. Ginawa ko siyang iisang grupo or iisang consideration. Kaya ang gawin ko, since ang probability ay 1, ima-minus ko siya sa lahat ng sum ng mga probabilities ng 0 to 9. And yeah, I think tama ba yun? Yan. So, sinasabi niya na 0.01% chance na may dadaan ng 10 or 11 man yan, or 12 man yan, or 13 man yan. Iisang consideration lang yan. Pag sinabi niya dito, 10 or above, pataas. So, pwedeng 1,000, pwedeng 1 million na sasakyan. Very, very rare cases yan. Isipin mo, nasa kalsada ka sa San Carlos, nag-aabang ka ng 1 million na dadaan na sasakyan. Practically imposible. Pero sakop na ng 10 or above yan. Very, very, very rare na may dadaan na ganyan kadami daw. Yan ang sabi. Okay. So, dito pala sa Poisson model, pwede kang maggrupo-grupo ng mga kinukonsider. For example, ilang probability na may dadaan na 2 man yan or 3 or 4 lang na sasakyan sa kalsada. So, isang consideration yan. I-grupo mo sila, 2 to 4. So, i-add mo lang yung 2 to 4. So, ang probability ng 2 to 4, 58.8%. Kung either 2, either 3, either 4 lang. Not considering 1, 0, and others. Gets? Or kung sabihin naman natin na ano ang probability na may dadaan na 0, 1, 6, 7, 8. Ano ang probability na may dadaan na number ng sasakyan except 2, 3, and 4 na sasakyan? Except them. I-minus mo lang sa 2, 3, 4 na percentage. 41.2% na ang dadaan ay wala or 0, 1, or 5, or 6, or 7, or 8, or 9, or 10, or above. Parang ganoon. Ganun lang guys, ang probability nito. Okay? So, ituloy ko na dito. Paano naman kapag nag-aantay ka sa kalsada ng 40 second? Wait lang. 40 second. Okay, mag-antay ka ng 40 second. Okay, pause ko lang to. Hello guys, after waiting for a long time, andito na naman ulit tayo. And, wait lang. That's just my trial and error. Wag mo na yan. Okay guys, so nalagay ko na yung 40 second and 50 second interval. Ang ibig sabihin po ng mga yan ay kung nasa kalsada ka, maghintay ka ng 40 second doon. And ito yung mga corresponding probabilities ng 40 second. So kunwari, nandun ka, naghihintay ka ng 40 second. Most probably, ang darating na makikita mong number ng sasakyan na dadaan sa loob ng 40 second sa paghihintay ay 4 lang. Sa 50 second naman, ang most probable ay 5 kasi siya ang highest probability. So expect mo sa loob ng 50 second nakakahintay, may makikita kang, mabibilang ka pala na 5 na sasakyan. Okay? So, balikan natin yung video, i-try natin. Expect natin na after 1 minute, di ba? Yung 1 minute na kanina, ito yung time na, ito yung hinintay natin kanina, 1 minute or 60 seconds. Kaya natin nakuha yung average number of vehicles per interval na ito. Ngayon, ituloy natin. Lagpasan natin ang 1 minute. I-try natin, subukan kung effective tong Poisson model sa kakapredict kung ano ang bilang ng next na sasakyan. From 1 minute, okay. Before ko ituloy, expect ko na ang most probably na dadaan
ay mga dalawa lang kasi 26.4 yun eh. Tignan natin akong dalawa. Marami sila eh. 1, 2, 3, 4, 5. Andito yung oras. So, naka 1:20 na tayo. So, hindi nasunod yung ating prediction na imbes na 2, 5 ang dumating. Ito na yung dumating kaya naka-highlighting kanina kasi pinag-practicean ko. Pero no worries guys, hindi naman ibig sabihin ay sigurado na si probability na 2 ang dadaan. Is just a matter of fact. Hindi, it's just a matter of chance guys. It's probability. So, depende yan. Nasa 0 to 10 and above. 10 or above, yung darating. Hindi naman lagi si 2 yung panalo dyan. Depende. Kaya it's a probability. Pero kung ulit-ulitin mo yan the whole day, expect mo na ang pinaka-most probably na dadaan ay kung maghihintay ka per 20-second interval. Always, 2. Always, siya yung pinaka-frequent sa isang araw. Pero, parang ganun yung idea niya guys. Isipin nyo, ganun yung idea. Maghantay ka ng whole day at ilista mo ang nabibilang mo per 20-second interval. Tignan mo, ang most frequent na lalabas na number ng sasakyan na bilang ay 2. Ganun yung idea guys. Okay? Tapos yung sa 40 second, ituloy lang natin, dagdagan lang natin ng 20 second naman to. Tignan natin, i-40 natin, 140 tayo mag-end. Di ba kanina 5 na sasakyan, ngayon dadagdagan natin. Kung natin bilangin yung kabila, dito lang tayo. Ka-6 na yun. Malabo na yan. Yan, hindi na pupunta dito. 6 lang yan. Ayun, 140 na tayo. So, imbis na 4 ang dumating, kasi yan ang most probably, 6 na sasakyan yung dumating. So, mali yung prediction. Di naman tayo nag-predict na 4. Yun ang sinasabi daw ng probability na pinaka-most probable is yung 4 lang. Pero ngayon, ang nanalo is yung 6. Pero mag-antay ka ng isang araw. Tapos, i-organize mo yung paghintay mo. 40-second interval each. Bilangin mo kung ilang sasakyan ang per 40 second. Expect mo na laging si 4 ang dumadating. 4 na sasakyan. 4 na bilang, okay? Pero kung nakita nyo tapos hindi pala totoo, hindi niyo ako masisisi kasi hindi niyo ako masisisi guys kung hindi accurate yung sinabi ko kasi 60 second din tayo nag-antay. Hindi naman ganun ka-accurate pag 60 second lang tayo naghantay para makabuo tayo ng an average number of vehicles per interval na 0.11666667 na to. Paano kaya pag mag-antay tayo ng 15 minutes? Mas matagal yun. Or 30 minutes bago natin isulat ang ating average number of vehicles per interval. Kasi po sa pinanggalingan nitong concept sa PDF, ebook na kinukuha ng ko is, ang problem is 15 minutes. Wala naman kasi siyang sinabi kung ano ang minimum time. Pero sa akin, mas better kung mas matagal kang maghintay. Wag lang 1 minute bago mo kunin yung lambda na to. Itong 0.116667, baka maiba yung value niya. And expect mo mas accurate na yung sinasabi ng prediction. And guys, hindi lang ito applicable sa kalsada, sa sasakyan itong Puson model. Kung if ever balak nyong gamitin to para i-manipulate nyo ang reality zone, hindi lang to applicable lang dito sa transportation engineering. Pwede nyo itong magamit sa ibang bagay, basta similar na pwedeng parang ganito din yung mangyayari. Hindi lang vehicle, pwedeng tao din siguro, pwedeng hayop, pwedeng intangible na ano kaya intangible? Hindi kasi ako matalino. Pero ganun guys yung idea, okay? So, thank you for watching and I hope you enjoyed watching. Wait lang, before you enjoy watching, meron akong nilagay na probability. Ito, kung gusto mong ilista naman, i-represent into a diagram yung na-predict para makita mo kung ano yung pinakamataas talaga. Let's say, for example, 20-second interval, ito yung y-axis ko is probability, x-axis number of passing vehicles. Ginawa ko siyang diagram. Sa example sa libro ay histogram ginawa niya. Pero sa akin, practically pwede na to. Makikita mo na ang pinakamataas ay yung
dalawang sasakyan. Tapos pinakamababa is, rare is 9 to 10 and above. So, rare na yan. If ever, naghintay kayo ng 20 second tapos may dumating na 100 na sasakyan, that's very rare. Okay? Pero pag 1, 2, 3, 4, expected na yan. Na talagang madalas, ganun ang darating per 20 second interval. So, ganun lang guys ang Poisson ratio. Thank you guys for watching. Discard recording. No. Stop.